this would be the part 3. So if you haven't watched yet the part 1 and 2, nasa YouTube channel ko lang yun. So, yun. So, part 3 to. Let's continue. Nga kay Ate Lea na magdadag pa siya sa mga ganun. Alam kung pag-late si Sel. O ano pa? Sabi mo na nga yan. Sabi mo na sa harap ko. Ay, sa makeup, hayop kayong lahat. Bakit? Kasi syempre kailangan makapag-makeup na agad lahat-lahat. Oh. Eh, maaga ako. Ibis na late pa ako, dulo pa ako. Nabang una ako kasi wala pa kayo. Hoy, minsan nagmamagaling ka, nauuna ka. Hindi ako nagmamagaling. Ikaw nag-volunteer Minsan nagbo-volunteer ka, tinanong ko si Mama Mac, Ako na. sabi ko, Mama Mac, makeup na ako. Sabi niya, nauna na si Pablo. Sabi ko, ba't siya nauna? Ako mauna. Sabi niya, Ano ba, wala siyang regalo sa magawa kanya? daw eh, siya na lang mauna. Kasalanan ako. Oo. Hindi, pero kasalanan nila. Aminin na natin. May mga time, pero mostly ganun ka. Pero, Like, pag wala ka. Proud ako dyan sa'yo, Pablo. Shoutout sa'yo, pare. Tapos minsan may make-upan pa yung second, third, tatanungin mo na, ako na ba? Kung sabi, hindi, last ka pa. Ako na. ba't yan hindi ka mapakali pag gano'n, no? Hindi kasi ayoko nakikitay. Oh, kasalanan namin. Parang pag Hindi, napapakaw, sabi sabi ko, na, Disrespectful lang. Uy, panoorin nyo sa Spotify. Ang ganda ng actions nila. Mas maganda kapag ka pinapanood. Wala. Hindi, ako. Ang legit ako, pag wala akong problema sa tao, hanapan na lang ito ng problema next time. Parang sabihin ko sa'yo. Feel ko nasabi na rin kasi lahat eh. Kumbaga, kung makonti lang ano kasi nasabi na rin nila. Hindi, kung ano nga yun doon, alin doon. Yung tantrums din sa'yo rin. Tantrums. Coming from you, ah. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo tayo. Okay, ayun na. Diba? Okay, o tapos na wala to eh. O, sige na, ako. Bakit ka ito? Si Ken na. Dami. Madami to. Change memory card, change battery. Tapos, ibang angle ng camera po. Kuhaan niyo po yung 5 episodes to. Sige, may araw din kayo sa akin. Sige lang, Tapos okay na na sa eh, akin. sinasabihan kita kanina. Sabihin mo na sa akin, wala kang masabi. Wala nga. O, sige na, sige. Nag-iisip pa yan, nag-flashback pa yan, mga pangyayari. eh marami akong reklamo. Patay ka, galit na itsura. Ikaw ulit, I mean, para sa pinakamalaga kasi para sa akin, tsaka para sa staff, yung group chat, yun yung pinamalaga. Kasi dyan yung sentro ng komunikasyon para maging smooth lahat ng trabaho. So, yun talaga yung one thing talaga na na iinis ako pagdating sa iyo pag group chat. Tapos yung iba, natanggap ko na lang kasi sa tagal lang kita kasama, hindi ka pa rin nagbabago. Pero, yun nga, parang napansin ko, parang wala kang gana pag may mga ganap. Tapusin natin yan. Wala, lagi ka na, may meeting, una ka na agad naalis, di ba? Tapos yung meeting, parang ganun. Ay, yun, nasabi ko na to kay Ate Bea. Hindi ko alam kung nasabi ko sa'yo. Pero yung pinaasa mo ako sa, yung sa music, yung isa nating kanta dapat. Na dapat gagawin nating kanta, pero bigla sa'yo mo, sa akin na lang. Parang ganun. Parang, kasi need ko rin ng art ng time. Kasi parang, January, kailangan kong bumuo ng 6 na kanta. Gets ko. Hindi, pero okay lang yun. Kasi parang originally, that was meant for him. And parang sinuggest niya lang. Actually, nag-isip din kasi talaga ako nun eh. Nagets ka naman. Tapos yung iba, tinanggap ko na lang dahil in ka na talaga. in lang, ano pong mga. Ay ka. Oo, branding ka na yun. Grabe naman kayo. Oh, Talagang, ano talaga. ngayon ko pa tatanggi. Kaya, legit. Pare-pare sa 3 hours nga daw. 3 hours saan? Yung MV ng I Want You. MV na kayo. Walang... Ano mga ginawa ko doon? Tulog. May ano talaga ako doon, may yung sleeping ano ko lubala, sobrang lala ng sleeping problem ko na. And ano pa? Yung group activities. Pagpantaman. Kasi yung feel ko kasi ano, sobrang dragging, ang daming cheche, bureche sa paligid, alam mo yung mga ganun. So gusto ko parang ano na agad, pasukin na natin agad, kumbaga parang ganun. Yun pa ba? Wala na, yun lang dalawa sabi niya eh. Meron ba ba? Talaga isang meeting. Nagmi-meeting kami. Natutulog siya sa tabi ko. Madalas nag-meet sa cellphone, nagtutulog. Tinatabi ko siya. Naglalaro nga rin minsan sa meeting. Kaya Hindi ka. nagigising. Shucks! Feel ko, sobrang nagtulog ko. Hindi siya lang. Sige, next pa. Si
Josh. Ako, syempre, una, yun nga, yung pagiging late mo. At yun din, yun sa akin, sa pinakamalaki, ano, pag group activities. Syempre, alam ko, pag solo, bongga, gano'n. Pero pag group activities, parang, ayun nga, ayaw mo, parang feel ko gano'n, it's somewhat a responsibility. Kumbaga, kung magtrabaho ka man sa iba, pag di mo ginawa yung responsibility mo, matatanggal ka. So, parang, ano lang, magka-anak ka or magka-asawa ka. No, Pero grabe ganun ka siya. naman. Ganun siya. I like that Kumbaga, pag analogy. hindi mo siya natutukan, lalaking, ano talaga, parang, kung ano yung anak mo, baga, hindi ka respetuhin, hindi ka anuhin. Totoo naman. Di ba parang gano'n, or asawa mo, baka mawala rin. Pero alam ko naman syempre na magkaibang bagay yun. Pero it's something na It's an analogical pakita mo rin yung explanation. talagang, willing din ako talaga na, sa pagka-group, willing din ako tumulong. Kasi syempre, wala yung mga, pag sa meeting, makikinig kami, natataranta kami minsan na, ganito yung sales, ticket sales, pag sa'yo parang, hindi ko alam kung nakikinig ka, mabili ko, hindi imagine ko, siguro, ano lang ito, nanonood lang ito na ibang video, so wala lang sa'yo, di ba? Nakikinig naman ako. Parang gano'n, syempre parang, it's a, group effort pa rin siya, lima pa rin naman tayo. I really love how Josh explains everything. Makita mo talaga pati sa interviews, magaling siya mag-explain, and yung analogy niya, madali siyang maintindihan. And nagigets ko yung point niya dito. Ayun, yun lang. Ayun, tapos yung iba, tulad kasi Siguro sa akin, hindi mo lang maramdaman kasi hindi ko pinaparamdam eh. Pero, Talaga ramdam. hindi mo lang, mararamdaman ko kapag syempre, nag-take initiative ka rin sa mga kuwari yung mga meetings. Kaya yung mga meetings talaga yung yung parang ano ka lang din, yung parang pay attention, kahit hindi ka magsalita, pero nagpe-pay attention ka kuwari, nasa harap, nandyan, dami nag-uusap. Huwag mawala yung attention mo nung naglalaro ka lang, gano'n. Hindi, naiintindihan ko rin siya eh. Ako naiintindihan ko rin. Hindi ako naniniwala lang naiintindihan sa ko siya in a personal view. Baka kasi, gusto ko lang sabihin. Kasi alam ko, pag may gusto itong gawin, ginagawa niya. Kasi nakaroon ko ito eh. Gumagawa ng kung anong... Pag meron siyang something in mind, gagawin niya. Ano kaya yan? Pero ako naiintindihan ko rin yun talaga. Pero feeling ko, mas black and white siya kaysa sa atin na katulad na may gray tayo. Gets niya yan? Siya yung black and white. Kapag ayaw niya, ayaw niya. Mhm, Pero feeling ko, okay. need mo rin matutunan. Kailangan din. Kailangan din. natin ipakita sa mga Kailangan tao sa paligid natin na i- mahalaga sila. sa gitna. Na hindi lang sila yung nagtatrabaho. Nandito Kasi rin yung effort din ng iba, kahit sabihin natin nonsense yung ginagawa, pero matindi talaga yung binubuo silang effort. Sa atin minsan, lang tayo na, ba yan, wala namang kwenta. Ako rin, napipil ko rin talaga yun na, walang kwenta itong mga pinag-aaral namin, babagsak din naman kami sa ganito. Ganun, ganun na yung isip ko. Pero at least, kailangan natin yung presence natin nandun para mas, alam mo yung mabuild yung relation lang. Yun lang naman. Ano ba? Third, Siguro, ang masasabi ko nga dyan, iba ikaw, iba ako. So, gets naman. Kaya nga sinasabi ko yung ayaw. para kasi katulad nyo, sinasabi niyo ayaw sa akin. gets kita. Tatanggapin ko yun. Kasi, alam mo, iba ako. Kailangan kong tanggapin na iba ako. At kailangan ko rin tanggapin na, ano man siya, pangit man siya, hindi ko alam paano ko sisimulan mag-adjust sa sarili ko, pero gagawin, try ko subukan, di ba? Parang, yun nga, isa sa mga bagay na napapansin ko, pag magkakaroon tayo, napapansin ko talaga yung pag-uugali natin. Then kung ano yung, kung paano tayo mag-isip, kung ano yung mga priorities natin in life. Alam mo, ikaw yung pinaka-light sa lahat. Light? Light. Kasi, Bakit light? ang mind niya lang, kung nasa airplane siya, nasa airplane siya. Not sa airplane. Ano yung what do you mean? I mean, the mind is now. The mind is now. Kumbaga, hindi siya masyadong naiingit nga ako sa lifestyle mo kasi parang Very hindi ka masyadong Light, stress. gets. Tapos si Ken, lagi ko nakikita, nagagawa ng lyrics, nakatabi ka sa airplane, nagagawa siya ng lyrics. Si Justin, meron din ko, may ninonood ka rin sa mga kung ano. Si Justin naman, parang iniisip mo kung ano yung mangyayari sa susunod. Ayun yung mga napapansin ko. So somehow, very stubborn yung ugali mo. Pero, yung pag may gusto kang gawin, talaga yung align na align sa gusto mong gawin. Yeah. Gagawin niya. Parang black and white, ganun nga. So, yun yung napapansin ko sa lahat. So, as I, say yung mga comment ko, niisip ko na, ganun sila. Parang,
Ganun. Kasi 7 years, tagal na. Mm. Parang weird naman na hindi pa natin alam yung size of this. Mm. Feeling ko si Jack kanina maraming sinasabi. Ha? Ano? Abangan. Hindi, yun nga. Una, yung GC nga. Feeling ko kayo Talagang yung never na. pinaka-opposite na Jack. Feeling ko kayo yung pinaka-opposite na Jack, hindi si Stan. Si Jack ang pinaka-opposite. Si Ja, opposite no. Yung GC, talagang hindi na siya never na siya nag-check ng GC. Naka dinilit na nga conversation. Ako nga, tinanggap ko na lang yan. GC na yan. Sabi ko naman, hindi na mag-reply yan. Huwag Kapag na i-chat mo umasa. si Ken, idadaan mo pa sa maraming tao. Kung sinong kasama, hulaan mo sinong kasama, sinong malapit, ganyan. Pangalawa, yun, words, yun nga sabi ni Josh, parang minsan aggressive, tapos ayun nga rin, offensive siya. Parang nangyayari kasi minsan, pag yung words, parang, di ba, offensive siya, nasanay na kami. So, madalas, pag may sinasabi ka, nagiging nakakatawa na lang siya or kaya lumalabas agad rin sa kabilang Kabilang tenga. Unless, kaya madalas mapapansin pag may sinasabi kang magandang bagay, Sa akin, hindi talagang nasa-surprise kaming lahat ay wow, si Hindi Ken yan. Pag may aggressive ako sinasabi, ano. Pero hindi. yun nga, madalas, iba-iba na yung interpretation ng tao kasi parang minsan super offensive o kaya hindi ganun ka pasok sa current mood yung mga words na nasabi mo. Ayun. Hindi, ano yan, consideration, ayun nga, yun, nasa banggit ni Pablo kanina yung group activities, parang, syempre, pag parang na-feel namin na wala ka sa mood, parang nakaka-drag din for others na mawala sa mood, even the people na ka-work natin. Like, next, number 26. Oh, 26 na. And then last two na lang. Ano yun? Yung meron na gusto ko pag-usapin, yung parang mindset about yung showing what's real and what's fake. Yung parang, madalas kasi gino-joke ni Ken na kunwari, ay, peke yan si Justin, ganyan. I mean, alam ko naman joke yun, pero baka lang din, syempre gusto ko rin mapag-usapan yung topic about that, na parang, minsan, kunwari, pag nagpapakita ka ng something nice to other people, parang iniisip agad, yun yung fake. Pero, in real, parang it's, kung ano yung masama, yun na lagi yung Hindi porket real. kailangan mo siyang gawin. Hindi siya totoo. Yeah, oo. Parang nangyayari yung sa buong mundo kasi or siguro sa Philippines na environment natin na parang kapag may ginawa kang mali, kahit isang beses lang yan, sabihin Yun natin, yung totoo. yun yung tunay na ikaw. Ah. Parang ganun. Pero in reality, kung nagpakita ka ng maganda, kasi yun yung Naiiyak gusto ako mong sa gawin, sinabi yun ni yung Justin. sa tingin mong tamang gawin. Parang ganun. And kung ano yung pag may nagagawa kang mali or may sinasabi kang mali, parang it's something na totoo din for you. Pero hindi mo i-invalidate yung ginawa mong mabuti kasi kung totoo mo rin naman siyang ginawa. It's not talaga showbiz. Kumbaga, yun yung gusto mong gawin kasi yun yung tama. Tama. Parang, I think yung reference dito, yung nire-refer ni Justin, siguro yung yung pagtatanim ng puno, yung vlinag niya, yung sa vlog niya, nagtanim ng puno sa Masunggi ba yun? Ayun. And yung Ken. Ang daming ang daming lumalabas na negative side ni Ken. And pati na rin sa ibang members. So, embrace yourselves. 18. Diba? Kasi at least, diba, willing silang i-work on yung flaws and imperfections nila when it comes to pag-ugali. Ganyan. ganun. Hindi siya fake, kumbaga. Kahit pa, let's say, wala ka sa mood nung time na yun, pero Oo. you have to do that because you are this person. Yeah. So, kailangan mo siyang gawin. Gawin, Kung yeah. hindi siya fake. Hindi siya fake. Parang ganun. Marami daw sasabihin. Hindi, wala na. Kasi nasabi niya naman na yung parang pinaka I main like problem Justin natin. I mean, in that pinaka statement. sinasabi natin about kay Ken. Siguro, yung yung sasabihin ko na lang yung madalas, hindi lang kami nakakapansin, pati yung mga nakaka-work natin. Yung na lang, pag late ka, tapos pagdating mo sa studio, parang ikaw pa yung galit sa amin. Parang ang pinaka gusto ko lang sabihin, minsan, kahit na, kasi ako rin naman nalilate ako, pero pag nalilate ako, I make sure na, kahit late ako, nagsasorry ako, tapos, tinatay ko pa rin light yung mood, parang kahit may nagawa akong mali, parang light pa rin yung mood, parang hindi parang hindi masad yung Parang hindi awkward. makaka-work natin. Yun lang. That's really nice. Pero alam nyo, itong session na to natin ngayon, sobrang ganda nito. Parang,
alalahanin nyo to in the next 10 years, 5 years, kasi probably hindi naman forever ang SB19. May kanya-kanya tayong endeavors na mapupuntahan. And itong mga sinasabi natin, hindi to masamang bagay. Kailangan talaga ipasok din natin sa isipan natin kasi mas marami pa tayong mga kahalubilong tao na iba na hindi very understanding katulad ng mga kasama nyo ngayon. Na talagang i-judge tayo na as a person na pwede tayong iligwak or pwede tayong hindi kunin sa show dahil ganito tayo or pwede tayong hindi pagbigyan ng I opportunity. like Pablo, na, yung leadership niya talaga Bawat isa natin sa isa't isa. nagsishow. Kunin natin as learnings na pwede natin improve sa sarili natin. Pero ayun, gusto ko lang sabihin as, yun nga, since it's about cutting ties, it's about maintaining relationships. Maintaining relationships, gusto ko lang sabihin, kasi ako nagpapasalamat talaga ako kasi through the years, ang dami ko talaga natutunan sa grupo na to na talagang pwede kong i-apply sa sarili ko kapag wala na ako sa SB19 or kung mag-asawa man ako or magkaroon na ng mga anak. Pero right now, ito, we're living the life, meron tayong world tour, manood kayo, meron tayong mga susunod pang world tour. I believe hindi pa ito yung last world tour natin. Kung ano man yung pagdaanan natin in the future, huwag nating isipin na intentional yun sa bawat isa kung sumamaloob natin. Pag-usapan agad natin kasi mas solid tayo, mas malakas tayo. Mas ma-achieve natin yung dream natin kapag solid talaga. May kanya-kanya lang tayong hugot at pinagdadaanan. Iba-iba ng problema, iba't iba ng kinalakihan. May iba't iba pagod, ng, frustration na bigla natin nabibigay yung ano naman. i-extend natin yung pang-unawa Understanding. sa isa't isa. Na, baka ganito kasi siya, ganito yung inaano. Or, yun nga. Ayun, gusto ko lang mag-thank you kasi isa sa etong podcast na to, isa to sa mga bagay na gustong-gusto kong gawin. Kasi nga, this is something na work, but at the same time, we get to share our thoughts to each other. Genuine. Parang hindi tayo magsisinungaling dito kasi parang ito lang yung time na pwede tayo mag-usap. Ang hirap nating pagsama-samahin, hindi tayo nagsasama-sama. Wala tayong bonding na get out talaga, wala tayong ganyan. So gusto ko sana request na pag nagkaroon tayo ng next episode nito, maging masaya lang tayo, share natin, or kung mga next episode man, mag-invite tayo ng mga tao na pwede nating sila naman yung tirahin, alam mo yun? Ay, hindi pala tirahin, sorry. Para hindi naman tayo yung topic. Para hindi naman tayo yung topic. Isa sa mga pinakamagandang, sa maganda sa buhay, yung makinig ng story ng ibang tao. Kung paano na na-experience yung, let's say, grupo. Paano kayo sa grupo? Nag-away-away ba kayo? Mas tatawanan mo na kasi alam niyo yung mga pinag-uusapan nila. Sobrang sayang feeling. So, thank you dito sa podcast na to. Yeah. Maraming salamat. Okay, so sana po ay nainganyo at natuwa naman kayo sa aming kwento, sa buhay namin, sa mga problema namin sa bawat isa, sa lahat ng pinag-usapan namin. Sana may napulot kayong aral. Ang lahat po ng pinag-usapan ay opinion, base sa aming opinion, sa aming experiences. The views and opinions expressed by the host do not reflect to the show itself. Ayun po. And the network. if you have something to share that we can relate dun sa pinag-usapan namin, just share it. We will listen. Dito sa zone na ito, dito sa lugar na to, hindi porket naiiba ang iyong opinion ay masama na yung isa. Dito, tinatry natin intindihin ng bawat iniisip or bawat buhay ng bawat isa para lang sa ganun. Magkaroon tayo ng better place. Para matuto tayo makisama sa mga tao. Learnings. Hindi lahat ng sinasabi namin tama o mali kasi parang understanding na rin ng bawat kung sino yung manonood at sino yung mga nagsasalita katulad namin. Maraming salamat sa panonood ng ay pakikinig ng Atin lang. Ang saya-saya. And that's Parang a hindi wrap. na ba? See you on our next episode. Laging tandaan, lahat nito. Ito minsan saya. Tapos yung mood nila ay yan. Parang hindi naman. Ewan ko. Pero I really felt the tension. Hindi ko alam kung dahil ba sa iniinom nila na wine. Kaya nagawa nilang i-express yung mga ganong thoughts or mga ganong statements towards one another. Pero it's a good thing naman, di ba? Na parang voice out mo yung mga kapuna-puna sa mga tao. Especially dun sa mga taong nakakasalamuha mo everyday. So, it's a good thing.
Though, ang dami din nating nalaman na good side and bad sides nila. Pero, di ba, at least ngayon, nasabi na nila sa isa't isa yon. Sana maging willing sila na i-work on yun together. Di ba? So, yun. I really love this podcast because it really shows who they are as a person, not just as an artist, but as a person as well. Diba? Kasi we have different flaws, imperfections, and bad sides din naman eh. Kahit tayo, diba? Pareho lang natin sila na tao din sila, meron silang positive and negative sides. At hindi porket marami silang nabanggit na negative side nung isa o nung isa ay masamang tao na yun. Diba? Meron din naman silang nabanggit na good side. So, that's something that they can really work on along the way na magkakasama sila o kahit hindi na sila magkakasama. Pwede nilang i-apply pumipiyok na ako. Pwede nilang i-apply yung mga learnings na yun sa susunod nilang mga experiences. And nakaka-relate din ako dun sa mga binanggit ni Justin and Pablo about kapag meron kang napupuna na negative sa isang tao, dapat sabihin mo directly at hindi yung pinapamukha mo or nagsishow ka ng negative energy or negative atmosphere, pinapamukha mo doon sa isang tao na parang hindi siya belong or hindi siya parang, alam mo yun, pinapa-feel bad mo siya. Pero, hindi mo naman sinasabi yung maling side or maling action or maling salita na nagawa niya or nasabi niya. So, wala ding growth, wala ding development na mangyayari kapag ka puro ganun. You also have to voice out, no? Hindi puro, di ba, hindi puro actions. Di ba, meron nga tayong quotation na parang action speaks louder than words. Pero, actions without words are confusing. Nakaka-confuse kaya, 'di ba? Kasi kaya meron tayong tinatawag na mixed signals, 'di ba? Kapag puro actions lang ng actions, walang words. Nakaka-confuse. Pero kung words lang, walang actions, parang wala din. Parang siyang lobo na walang laman, kundi ere or hangin lang. So ano yun? Words and actions are very important. Both important in showing yourself or showing other people what you think about them. Diba? So, words or actions for siguro for validation para masabi mo na totoo yung layunin mo, and words naman for confirmation. So, ayun, validation and confirmation. Mahalaga yung dalawang bagay na yun para mag-work kayo together. Whether ganito sa grupo, SB19, or friends, or even sa family, di ba? So, yun. Maganda yung ganitong podcast, yung open forum. Kasi nasasabi mo yung mga bagay na akala mo hindi mo masasabi dun sa kasama mo. So, I am very proud to SB19 na nagawa nila tong podcast na to at nasabi nila yung mga gusto nilang sabihin. And, ayun, siguro i-assess na lang din natin yung mga nabanggit doon, yung mga words of wisdom sa ating sarili para may i-apply natin in our everyday life. So, thank you for watching with me and listening with me. Kung gusto niyo mapanood, syempre, dapat pumunta kayo sa Spotify ng SB19 para doon yung mapanood yun. Pero kung wala talaga, ayun, pinakinggan na natin. And I also shared my thoughts and opinions about their statements. Yeah, so, thank you for sticking with me until the end of this video. Please subscribe to my YouTube channel for more videos like this. Ayun. So, sana mahaba pa yung pagsamahan natin. Can I just also share na parang medyo nalungkot ako dun sa sinabi ni Pablo na parang 5 years later or 10 years later, baka hindi na buo yung SB19, ganun. Diba? Pero it's a reality din naman. May kanya-kanya na silang, sabi natin, projects and solo songs, diba? So, ayun. Hindi malabong mangyari na mabuwag ang SB19. Pero habang nandito pa sila, let's just support them. Ayun. Fighting! Ikaw na nanonood,
no matter how you feel na parang down na down ka na sa buhay, just continue. Keep fighting. I am rooting for you. Good luck!